Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Ben. Alam ko po na gumawa ako ng mga reels about dun sa jaundice or paninilaw ng inyong baby. Pero I feel like kailangan natin gumawa ng medyo mahaba-habang video dahil importante po itong jaundice na ito at kailangan talagang maagapan at magamot. So gaya ng nasabi ko, yung jaundice po is yung build up ng substance na bilirubin. Ito po ay nasa katawan natin dahil ito yung resulta ng breakdown ng red blood cells. At natatanggal po ito ng ating atay at lumalabas po ito sa ihi at saka sa ating dumi. Ngayon, sa mga babies po, about 50% ng mga full-term babies will present with jaundice or paninilaw. Makikita po ninyo na madilaw yung kanilang mata at yung kanilang pong balat madilaw rin. Ang mga preterm babies po, mas mataas ang risk ng jaundice. So, about 80% of them will present with jaundice dahil mas immature po yung kanilang liver. So, yung ating pong atay ang talagang nagtatrabaho para matanggal po itong bilirubin sa katawan. Marami pong mga rason kung bakit tumataas po itong bilirubin. Meron po tayong tinatawag na physiologic jaundice, gaya ng nasabi ko. Sa low levels lang ng bilirubin sa katawan, okay lang po yun. Pero meron po tayong mga tinatawag na pathologic jaundice, yung mabilis na pagtaas ng levels ng bilirubin or mas symptomatic yung babies. At ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So, unang-una po, ang jaundice could be from an infection. Ito po ay importante na maagapan at magamot dahil kapag ang jaundice po dahil sa infection, syempre kailangang ma-admit sa neonatal ICU or NICU at mabigyan ng antibiotics. Kung ito po ay dahil sa immature yung liver ng bata, especially sa mga preterm babies, kailangan din po itong agapan at meron po tayong mga treatments na sasabihin ko po sa inyo ngayong araw. Pwede rin pong ang jaundice ay dahil sa breastfeeding. So, meron po akong reels about breastfeeding jaundice, anong pagkakaiba nun sa breast milk jaundice, and panoorin po ninyo yung mga reels ko pero we'll review dito sa ating pong video. Meron din po mga genetic causes ng jaundice. So, isa na pong kilala na nagko-cause ng jaundice itong problema po ng thyroid ng baby. So, this is what we call congenital hypothyroidism. Ito po ay kailangan ring ma-recognize. Dito po sa Amerika, meron po tayong newborn screening dito at doon po natin nalalaman na may abnormality nga yung thyroid ng baby. So, meron din pong ibang mga sakit gaya ng galactosemia which can present with jaundice. So, marami pong bagay na pwede pong mag-cause ng jaundice kaya kailangan po talagang regular or close follow-up ng inyong pong specialist or doktor or pediatrician na nagpa-follow up ng baby. So, ano ba mga sintomas ng jaundice? Naninilaw gaya po ng nasabi ko, yung mga mata ng baby at yung kanilang balat. Pagka ang baby, ang jaundice nila or yung bilirubin nila ay napakataas na, mapapansin po ninyo na hindi na ganun ka-aktibo yung bata. So, less active, lethargic yung baby. Kung minsan po, fussy, like hindi mapakali yung baby. Hindi po sila kumakain or dumedede. So, ito rin po yung babantayan ninyo. At konti po yung kanilang urine output. So, hindi basa yung diaper or hindi madalas na nagpapalit ng diaper or panyal. So, kung ang kulay po ng bata ay medyo deep orange na po or talagang berde, pagkatapos napapansin po ninyo na medyo tumitirik yung mata, o hindi lang medyo, talagang pag tumitirik yung mata, tapos yung likod ng baby ay arching o gumaganon po, how do you say that? So, pagka nakikita po ninyong ganon, tapos yung iyak ng baby ay kakaiba, high pitch cry, kailangan po itong madala na sa ospital. At dito po sa pinagtatrabaho ko, we usually skip yung emergency room dahil kailangan pong magsimula kaagad yung intensive phototherapy dahil kapag ganito pong mataas or yung mga sintomas ay nakakatakot or ito po yung mga nakikita naming symptoms, kailangan po talagang intensive phototherapy. So, ang una po namin gagawin dyan, nilalagay sa intensive phototherapy. Siguro sa mga nanay na na-hospital yung kanilang baby for jaundice, alam niyo po itong phototherapy. Basically, LED lights po ito. Some hospitals meron po silang regular lang na bright lights, tapos yun po yung
itatama sa baby. Pagkatapos po, regular po yung check ng bilirubin level. So pagka na-admit yung baby, i-check namin yung level. And then after 4 or 6 hours, i-check ulit depending kung gaano kataas yung level po nung jaundice. Kung pansin po namin, meron po kaming criteria doon sa tinatawag nating exchange transfusion. So basically, ang exchange transfusion po ay pinapalitan po namin yung dugo ng baby, tapos nagtatransfuse po kami ng fresh na dugo. Ang tingin po namin kasi, especially kapag yung cause ng jaundice ay hemolysis or yung increase na breakdown ng red blood cells, nangyayari po ito especially kapag merong incompatibility po yung blood type ng mommy at saka ng baby. But any problem or infection, pwede pong magpataas talaga ng jaundice levels or ng bilirubin levels. So pag napapansin po namin na mas mabilis po yung pag-akit ng bilirubin, ang ginagawa po namin, nagtatransfuse po kami ng dugo. Tatanggalin namin yung dugo na nasa katawan ng baby, tapos paunti-unti magtatransfuse po kami ng fresh blood na iniisip namin walang antibodies, kasi po yung mga antibodies na nanggaling sa nanay, yun usually yung nagbe-breakdown ng red blood cells, at yung alam po natin, pag na-breakdown yung red blood cells, tumataas po yung jaundice or bilirubin levels. So sinusubukan rin po namin yung gamot na tawag natin IVIG, immunoglobulin po. So ang ginagawa naman ng immunoglobulin ay sinusuppress niya nga po yung antibodies na pwedeng rason kung bakit nagbe-breakdown yung red blood cells at tumataas yung bilirubin or jaundice ng baby. So pagka kailangan na po or tumama na po yung baby, yung level ng baby ay level ng bilirubin ay tumama na po dun sa criteria for exchange transfusion, naglalagay po kami ng umbilical line. So usually ang ginagawa ko po, yung pusod ng baby, naglalagay po tayo ng catheter dyan, yung isa nasa vein, yung isa nasa artery. Yung artery po, doon kami kumukuha ng dugo kasi syempre palabas yung dugo, kinukuha po yung dugo doon, tapos ginagamit po namin yung vein para mag-transfuse ng fresh blood. So habang ginagawa po yun, continuous po yung phototherapy ng baby until makita nga po namin na bumababa na po yung level ng bilirubin. Now, if it happens na yung level ng bilirubin ay still mataas or tumataas pa rin, inuulit po namin yung exchange transfusion. So ito pong exchange transfusion ay matagal na proseso, at masasabi ko po sa inyo na nagawa ko na po ito maraming beses, at talagang sumasakit yung dibdib kasi syempre huhugutin mo yung dugo through that small catheter, at yung syringe na ginagamit po namin usually about 10-20cc syringe, at mahirap pong hugutin yung dugo syempre dahil yung diameter nga po ng catheter. So ano po mangyayari pagka nakontrol na yung levels? Pina-follow up po namin ang baby, dahil kapag ang bilirubin po ay nag-cross na dun sa tinatawag nating gate papunta sa utak ng baby, kapag nag-cross na po yung ganun, pwede pong magkaroon ng cerebral palsy yung inyong baby at magkaroon po ng hearing loss or nabibingi yung baby dahil sa epekto ng jaundice. So marami po akong mga information na hindi na ikwento sa inyo, pero ito yung basic na ginagawa namin kapag alam namin na medyo mataas na nga talaga, or hindi lang medyo, sabi ko nga mataas yung levels ng bilirubin ng baby. Kung may mga tanong po kayo, just leave your comments, and kapag hindi po busy yung trabaho ay sasagutin ko po. Maraming pong salamat sa inyo, and please continue to share, especially dun sa mga bagong nanay or mga buntis. Thank you po.